Huwag kang pipirma, mama. Sigaw ng batang lalaki habang dumudulas ang putik sa sapatos niya at humahabol ang dalawang waiter sa likod. Huminto ang buong ballroom. Nakaangat na ang fountain pen ko sa ibabaw ng kontrata nang ihagis niya sa mesa ang maliit na silver anklet na 7 taon ko nang iniiyakan sa gabi. Sabi ni Tito Lucio, kapag napirmahan mo yan, ibabalik na naman nila ako sa ibang pangalan. Namilog ang mata ng asawa ko. Napatayo si Tita Alicia. At ako, para akong sinuntok sa dibdib nang makita ko ang hugis ng nunal sa ilalim ng kaliwang tenga ng bata, kaparehong-kapareho ng anak kung sinabi nilang ipinanganak na patay. Kung nasa lugar ko kayo, pipirma ba kayo o sisindihan ang buong katotohanan? Comment ka lang, tapos samahan mo ko hanggang dulo. 11 araw bago mangyari yon, akala ko ang pinakamabigat ko ng problema ay kung paano ko ipagtatanggol ang Bahura Azul laban sa mga taong gusto itong gawing casino playground. Mali pala ako. Hindi lupa ang gustong kunin sa akin ng asawa ko. Buhay ko, pangalan ko, at ang huling piraso ng pagiging nanay ko ang target niya. Ang Bahura Azul ay hindi lang resort sa Subic na may puting buhangin, diving docks at lumang chapel sa dulo ng cliff. Para sa pamilya namin, ito ang ebidensiya na may isang Montemayor na babae na pwedeng bumangon mula sa wala at magtayo ng imperyo gamit lang ang alat ng dagat, disiplina at kapal ng mukha. Lola Veron built it after my lolo died with nothing but debts and a rusted fishing boat. Ang rule niya simple lang, walang Montemayor ang magbebenta ng lupa hanggat may direktang tagapagmana sa linya. Noon, akala ko mabigat na burden ang clause na yon. Hindi ko alam na may mga taong papatay ng kaluluwa para mabypass lang ang isang pirma. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa veranda ng main house habang umiilaw ang fairy lights sa palm trees at humahampas ang hangin na amoy asin at ulan. Hawak ko ang tablet na may revised proposal ng Pacific Meridian Leisure Group, ang kumpanyang ilang buwan nang umiikot sa amin na parang pating sa sugatang bangka. Joint development daw. Boutique villas, private marina, executive gaming lounge, helipad, celebrity chef restaurants. Ang tawag ni Lucio roon opportunity, ang tawag ko roon paglapastangan. Gusto nilang butasin ang Hill Chapel ni Lola para gawing viewpoint bar. Gusto nilang i-fence ang coves na pinanggagalingan ng huli ng 3 barangay. Gusto nilang i-rebrand ang memorya ng pamilya ko para gawing premium package na may welcome cocktail. Ang masaklap, hindi sila diretsong lumalapit sa akin. Kay Lucio sila humihingi ng schedule. Kay Lucio sila nagpapadala ng wine. Hindi ka pwedeng puro sentimental. Sabi niya sa akin 1 linggo bago ang anniversary gala ng resort. Nasa office kami sa admin building noon. Ang glass wall sa likod niya tanaw ang infinity pool at lampas pa roon ang dagat na kulay bakal sa ilalim ng makapal na ulap. Nakabukas ang laptop niya sa spreadsheet ng projected revenues. Terry, this place is bleeding money every off-season. Isang bagyo lang, isang maling inspection lang, isang labor issue lang, luluhod tayo. Pacific Meridian can save this in 1 signature. Hindi saving ang tawag sa pagsunog ng kaluluwa ng lugar, sagot ko. At hindi ko ililipat ang controlling rights sa iyo para lang makipagnegosasyon ka sa mga buwitre. Pumikit siya, parang ako pa ang immature. Temporary lang ang transfer of authority. Technicality. Para mas mabilis ang permits, ako muna ang pipirma sa board matters. You know how government works. Ikaw pa ba? Kilala ko si Lucio Arambulo. Iyon ang problema. Kilala ko ang boses niyang mabagal kapag may gustong paaminin. Kilala ko ang bahagyang tilt ng ulo niya kapag gusto niyang lumabas na siya ang calm at ako ang hysterical. Lawyer siya, polished, articulate, mahilig sa linen shirts at low voices. Noong una kaming nagkakilala sa isang coastal zoning forum sa Olongapo, akala ko ang bihira niyang katahimikan ay lalim. Later I realized, minsan katahimikan iyon ng taong sanay magtago ng 2 agenda sa isang pangungusap. Ngunit 7 taon ng kasal, 7 taon din ng pag-aakalang may isang sulok pa rin sa kanya na akin, kahit pagkatapos kong manganak
at sabihan ng doktor na namatay raw ang baby namin sa emergency procedure. Kahit pagkatapos kong makita ang anklet na hindi man lang nila pinahawak sa akin ng matagal dahil delikado sa emotional recovery. Kahit pagkatapos kong gumising sa hospital bed na tuyo ang lalamunan, basag ang katawan at may asawang hawak ang kamay ko habang paulit-ulit na sinasabing, "You have to let him go." 7 taon akong nakinig sa utos na yon. Let him go. Ibinulong sa akin ng doctors. Ibinulong sa akin ng therapist. Ibinulong sa akin ni Tita Alicia habang niyayakap ako sa lamay ni Mama. Ibinulong sa akin ni Lucio sa bawat anibersaryo ng pagkawala ng anak namin. Let him go. Para akong pinalakad sa buhangin na may tali sa paa. Noong gabing nag-uusap kami ni Lucio sa office, may maliit na bagay na nangyari na sana binaliwala ko. Napatingin lang ako sa reflected glass ng display cabinet at nakita kong mabilis niyang isinara ang chat notification sa phone niya. Isang school logo ang sumilip sa taas ng screen bago niya tinakpan ng palad, St. Augustine Children's Learning House. May kasunod na message preview. Sir, hindi na po pwedeng ipagpaliban ang transfer ni Miko. Kailangang ma-finalize before the 18th. Hindi ko alam kung bakit tumibok ang sentido ko sa salitang Miko. Hindi ko pa alam na sa simpleng syllables na yon magsisimulang mawasak ang buong kasal ko. Sino si Miko? Tanong ko agad. Masyado siyang mabilis sumagot. Driver ng supplier. Nagka-issue sa school allowance ng anak. I was helping. Natawa ako, maikli at tuyong-tuyo. Since when ka naging social worker? Since people come to me when they need legal help. Tumayo siya. Sinara ang laptop. Tinapos ang usapan gamit ang paborito niyang move. Isang dampi sa siko ko na parang ako ang unreasonable. Bukas na natin ituloy please. You're tired. Pagod nga ako, pero hindi sa paraang iniisip niya. Pagod ako sa bawat beses na ginagamit niya ang concern para ilak ang bibig ko. Pagod ako sa bawat you need rest kapag ayokong pumayag. Pagod ako sa bawat meeting na siya ang sumasagot para sa akin kahit lupa ng pamilya ko ang pinag-uusapan. At higit sa lahat, pagod akong magpanggap na sapat na sa akin ang bersyong ibinigay sa akin tungkol sa anak naming hindi ko man lang nahagkan ng buo. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa chapel ni Lola sa dulo ng property. Doon ako pumupunta kapag kailangang huminga ng walang audience. Mula roon, kita ang buong curve ng baybayin, ang mga bangkang palutang-lutang, ang maintenance staff na parang maliliit na pyesa sa malawak na tanawin. Nasa hagdan ako nang marinig ko ang boses ng matandang groundskeeper naming si Mang Oka. Ma'am Terry, may naghahanap po sa inyo kagabi. Babae, galing Baguio yata sabi ng accent. Bakit hindi nyo pinapasok? Pinakiusapan po kasi ni Sir Lucio ang guard na huwag magpapasok ng kahit sinong magtatanong tungkol sa nursery records. Parang may malamig na daliring dumampi sa batok ko. Anong nursery records? Naligaw ang tingin ni Mang Oka. Hindi ko po alam ma'am. Narinig ko lang habang nasa receiving bay ako. Akala ko official matter. Hindi ako umimik agad. Nursery records. Wala na kaming nursery sa resort. Ang dating nursery room sa main house, matagal nang ginawang storage pagkatapos ng stillbirth ko. Kung anong record ang gusto niyang itago, hindi iyon tungkol sa halaman o towels. At kung may babae mula Baguio na naghahanap tungkol doon, bakit si Lucio ang sumasagot? Pagbalik ko sa bahay, nadatnan kong abala si Tita Alicia sa breakfast nook. Perfectly pressed ang lemon blouse niya, may dalang basket ng lansones na akala mo laging may moral right na pumasok sa kusina ko nang hindi ko makatok. Kapatid siya ni Mama at simula nang mamatay si Mama, siya ang kusang pumalit sa papel ng elder sa pamilya. Every family business has one person who smiles while rearranging the knives. Sa amin, siya iyon. Lucio told me you were being difficult again, bungad niya. Hindi man lang hello. Good morning din, tita. Kumuha ako ng kape. At hindi pagiging difficult ang pag-ayaw sa kasino. Nakakahiya ka sa investors. This is not just about your grief or your memories.
May empleyado tayong pinapakain. Humigop ako ng kape at pinanood siya. Funny that you mentioned grief. Bakit may babae mula Baguio na naghahanap ng nursery records? Napatigil ang kutsara niya sa hangin nang wala pang isang segundo. Sapat na iyon. Ano na naman? Yang naisip mo, hindi ko pa alam. Kaya nga nagtatanong ako. Ibinaba niya ang kutsara. Terry, you need to stop reopening old wounds. Lucio is protecting you. Lahat tayo, we are trying to protect you. Sa lahat ng lies na narinig ko sa buhay ko, isa sa pinakamapanganib ang salitang protect. Madalas, iyon ang pambalot ng taong gusto kang ikulong nang hindi halatang kulungan ang paligid. Nagsimula ang araw ko roon. Isang school name sa phone, isang Miko, isang babaeng mula Baguio, at isang tiyahing biglang nagmamadaling isara ang usapan. Dapat yata natakot ako. Pero mas malakas ang dumaloy na pakiramdam, galit na matagal nang walang mapuntahan. That afternoon, nagkunwari akong may supplier meeting sa Olongapo, pero dumiretso ako sa lumang private hospital sa San Marcelino kung saan ako nanganak 7 taon na ang nakalipas. Sarado na ang maternity wing. The lobby smelled of bleach and old curtains. May maliit na records office sa likod ng cashier window at ang babae roon, si Mercy Calado, ay may mukha ng taong pagod na sa kabulukan ng system pero hindi pa nawawalan ng awa. I introduced myself. The moment I mentioned my delivery date, nag-iba ang titig niya. Bakit po? Tanong niya. Gusto ko pong makita ang chart ko. After 7 years? After 7 years. Ulit ko. Tumingin siya sa screen. Pagkatapos sa akin, pagkatapos ulit sa screen. Ma'am, may discrepancy po. Parang may pinukpok sa dibdib ko. Anong discrepancy? May maternal file kayo, yes. Emergency C-section, postpartum hemorrhage, severe sedation. Pero yung neonatal record number na naka-attach dito, lumingon siya sa pinto na parang baka may makarinig. Ibang apelyido po. Hindi Montemayor, hindi Arambulo. Napatayo ako. Anong ibig mong sabihing ibang apelyido? She lowered her voice. Nakalagay dito na matay ang male infant under the surname Bayani. Same hour, same ward, same attending physician. Pero sa chart niyo, handwritten lang na stillborn, transferred to mortuary. Walang digital mortuary release number. Parang lumubog ang sahig. Pakiprint. Hindi pwedeng basta. Ako, yung pasyente. Ma'am, pwede akong mawalan ng trabaho. Dahan-dahan kong inalis ang wedding ring ko at inilapag sa counter. Hindi ko sinasabing bayaran kita. Sinasabi ko lang na may nanay na 7 taon nang hindi mapakali. Please. Tinulak niya, pabalik ang singsing. Keep it. Hindi ako ganung klasing tao. Tumayo siya at pinasunod ako sa file room. 5 minutes. Pag may pumasok, alis kayo agad. Sa loob ng file room, mainit at amoy karton. Binuksan niya ang isang lumang cabinet at inilabas ang microfilm printouts. Habang tinitingnan ko ang forms, nanginginig ang kamay ko. Delivery time ko, 2:14 a.m. Male infant removed from theater, 2:19. Neonatal distress case Bayani, 2:23. Mortuary endorsement, missing. Sedation order increase, 2:25, signed by Dr. Nestor Villalba. May isa pang pahina, halos hindi mabasa, pero malinaw ang isang note sa gilid. Family representative requested private handling. Initials A.M. Alicia Montemayor. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi ko maramdaman ang hangin sa kwarto. Sino pa ang naka-duty noon? Tanong ko. Hirap huminga. 2 lang ang may access sa neonatal exit log, sabi ni Mercy. Si Dr. Villalba at isang volunteer wet nurse na tinatawag nilang Nena sa records. Walang apelyido. Cash lang lagi ang honorarium. Nena. Baguio woman? Nursery records? Miko? Masyado ng maraming maliliit na piraso ang nagbabanggaan. Kinuhaan ko ng pictures ang bawat pahina habang bantay si Mercy sa pinto. Bago ako umalis, hinawakan niya ang braso ko.
Ma'am, one more thing. May lalaki pong bumalik dito 3 months ago, humihingi ng copies ng same records. Lawyer, tall, polished, mahinahon, magsalita. I think siya yung husband ninyo. Anong pangalan ang sinabi niya? Hindi na kailangan. Nakita ko kayo sa anniversary magazine ng resort. Paglabas ko ng ospital, para akong naglalakad sa ibang mundo. Hindi pa iyon buong katotohanan, pero sapat na para sirain ang lumang bersyon ng katotohanan na pinilit sa akin. Kung ang neonatal record ng anak ko ay may ibang apelyido, kung ang mortuary release ay wala, kung si Tita Alicia ang family representative, ibig sabihin may itinago silang buhay na higit pa sa isang bangkay. Sa kotse, ilang minuto akong walang ginagawa kundi titigan ang sarili ko sa rearview mirror. Namumutla ako. Pero sa likod ng pagkabigla, may matigas ng umuusbong. Hindi na ito simpleng marital betrayal. Organized ito. Planned. At matagal nang sinungaling ang mga taong tinatawag kong pamilya. Pag-uwi ko sa Bahura Azul, hinihintay ako ni Lucio sa lanay. Nakaroll ang sleeves niya, may whiskey glass sa tabi. Kunwari relaxed. Where did you go? Supplier run. Interesting. Kasi tumawag si Dr. Villalba sa akin. Nag-freeze ang balat ko, pero hindi ang mukha ko. Ah, so kilala mo pa pala siya. Ibinaba niya ang baso. Why are you digging through hospital records? Umupo ako sa tapat niya. Why are you? Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita kong may tunay na crack sa composure niya. Hindi malaking crack. Isang hibla lang ng inis sa gilid ng bibig niya. Terry, you spiral every year around this time. I was trying to make sure nothing re-triggered you. Re-triggered by what? The truth. By grief. By stolen records. By obsession. Hinila niya palabas ang salitang iyon na parang diagnosis. The move was familiar. Kapag hindi ka mapatahimik sa lambing, i-frame ka as unstable. Umayos siya ng upo at ibinaba ang boses. We can call Doc Elaine tomorrow. Baka kailangan i-adjust ang meds mo. Muntik na akong matawa sa tindi ng galit ko. So, ngayon, may meds issue na naman ako dahil lang nagtanong ako tungkol sa anak ko. Because you're not sleeping, not eating right, snapping at everyone, and seeing conspiracies everywhere. Yumuko siya ng bahagya, parehong tono ng lalaking nakikipag-usap sa bata. I'm worried about you. Huwag mo kong i-worry-worry na yan. Tumayo ako. At huwag mong banggitin ang anak ko na parang ikaw ang mas may karapatang magpasya kung kailan ko siya aalalahanin. Humigpit ang panga niya. Enough. We have investors arriving next week. Ayusin mo sarili mo. Ayusin ko raw sarili ko. Hindi niya alam, siya na mismo ang nagtanggal ng huling pisi na nagpipigil sa akin. That night, imbes na matulog sa kwarto namin, lumipat ako sa lumang guest suite sa may silong ng main house. Hindi siya sumunod, hindi rin siya nag-knock. Mas gusto siguro niyang isipin na tampo lang iyon. Mabuti, gusto ko rin muna siyang komportable. Kinabukasan, tinawagan ko ang iisang taong alam kong hindi ako basta tatawaging praning, si Nix de la Cruz, dating investigative radio reporter na nag-retire sa mainstream at lumipat sa Subic para magtayo ng maliit na community podcast studio sa Old Market Strip. Bakla siya, matalas, at may ugaling hindi humihinto hanggat hindi niya naaamoy ang buong kabulukan sa kwarto. Kami ang odd friendship na nabuo sa isang zoning hearing 5 taon na ang nakalipas nang murahin niya ng leave sa air ang isang kontraktor at ako lang ang hindi nagulat. Pagkakita niya sa akin sa studio niya, hawak ko pa ang envelope ng hospital printouts. Ay, ganda. Bakit mukha kang papatay? Hindi pa, sabi ko, pero may gusto akong buhayin. 3 oras kaming nakaupo sa likod ng studio niya habang umuulan sa yero at umuusok ang instant noodles sa lamesa. Isinalaysay ko ang school logo, ang pangalan ni Miko, ang records discrepancy, ang initials ni Tita Alicia, at ang pag-amin ni Mercy na si Lucio ang humingi rin ng files. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya muna ako ng matagal, saka dahan-dahang hinigop ang kape. Okay, sabi niya. 2 lang yan.
Either may dead baby paperwork mess na tinatakpan nila dahil sa malpractice or buhay ang bata. Alam ko, hindi mo pa alam. Gusto mo lang maniwala. Sig, then help me know. Gusto kita tulungan. Pero handa ka ba sa possibility na hindi lang si Lucio ang kalaban mo, pati pamilya mo? Tumitig ako sa ulan sa labas. Pakiramdam ko, matagal na akong walang pamilya. Hindi ko lang inaamin. Nag-click ang dila niya. Good. Mas madaling lumaban kapag wala ka ng ilusyon. Tinulungan niya akong itrace ang St. Augustine Children's Learning House logo. Hindi pala main school iyon. Satellite Foundation program sa Baguio that housed scholarship boys from complicated family situations. Complicated family situations. Parang euphemism para sa mga batang ililigpit sa gilid habang nag-aaway ang mayayaman. May isa pang masamang balita. Ang foundation program ay partially funded ng Arambulo Castor Legal Trust, isang account na hinahawakan ng firm ni Lucio. Hindi na ako kailangan pang kausapin ni Nix. Sapat nang makita ko ang pangalan ng asawa ko sa donor list para sumipa ang dugo sa tenga ko. Gusto mo ng mas malalim? Tanong ni Nix. Tama ka na ba sa ilalalim na to? Ngumiti siya, matalim. Girl, hindi pa nga tayo umaabot sa hukay. Nagplano kami agad. Siya ang kukuha ng background sa foundation at sa mga private transport records papuntang Baguio. Ako naman ang mag-iipon ng direct access sa devices ni Lucio. Hindi ko iyon nagawa ng maraming taon dahil nagpapakadisente akong asawa. Natuto na ako. Nang gabing iyon, habang naliligo si Lucio at tumutugtog ang shower sa ensuite, kinuha ko ang iPad niyang ginagamit sa presentations. Hindi niya masyadong binabantayan iyon dahil akala niya mahina ako sa tech. One advantage of being underestimated. Hindi ka nila ini-imagine na marunong ka ring mangalkal. Sa archived mail folder, may nakita akong chain with subject line, Interim Custody Logistics. Ang tiyan ko umikot. Binuksan ko. Short emails lang. Puro practical. Child will remain off-site until signature event. Guardian payment to continue through October. No direct contact with biological mother under any circumstance. Use alias Miko. Ramos in all school records. Walang pangalan ng bata sa body pero may attached remittance slips at sa receiver line nakalagay Nena R. Sarmiento, Baguio City. Biological mother. Hindi ko naramdamang umiiyak na pala ako hanggang sa tumulo sa screen ang luha. There it was. Hindi pa foolproof sa korte, pero sapat na para durugin ang huling dahilan kung bakit ko pa poprotektahan si Lucio. May child, may guardian, may bayad, may utos na huwag idikit sa biological mother. At kung may biological mother, ako lang iyon. Bago ko maisara ang mail, may pumasok pang bagong message. From Alicia M. at Montemayor Holdings, BH, board packet prepared. If Teresa resists, activate wellness protocol. Doctor, season already briefed. Iyon ang mismong sandaling narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Na-screenshot ko lang ang thread at na-forward sa burner email ko bago ko na itapon ang iPad sa sofa at kunwaring abala sa pagbabasa ng resort occupancy report. Lumabas si Lucio, towel sa balikat, amoy mamahaling body wash at kasinungalingan. Can we be normal tonight? Tanong niya. Normal? Which version? Terry. Naupo siya sa gilid ng kama. I know you're angry, but don't embarrass yourself with random accusations sa harap ng board. Ayokong mapahiya ka. Natahimik ako sandali, then I smiled. Ako ba ang mapapahiya? Hindi niya na-gets ang tanong. At dahil sanay siya ang pinakamatalino sa room, hindi rin niya naisip na dapat matakot siya sa sobrang kalma ko. Doon ako tuluyang nagdesisyong hindi ko siya co-confront hanggat hindi pa lubos ang ebidensiya. Kasi kung haharapin ko siya, na puno lang ng galit, gagamitin niya ulit ang parehong script, emotional, unstable, triggered, needs help. Kailangan ko siyang hayaan magsalita, gumalaw, magkamali. 2 araw pagkatapos, sumabog agad ang susunod na bitag. May board meeting sa conference pavilion kasama sina Tita Alicia,
pinsan kong si Paulo at 2 senior managers. Agenda: Anniversary Gala, Investor Presentation, and Strategic Development Discussion. Pagpasok ko, may folder sa harap ng upuan ko at may nakahandang chamomile tea. I knew a setup when I saw one. Before we begin, sabi ni Tita Alicia, sweet ang boses pero parang kutsilyong binabalutan ng velvet. We have a wellness concern. Napalingon sa akin si Paulo na parang naaawa. Hindi ako nagtiwala kahit kailan sa tingin niyang ganoon. What wellness concern? Tanong ko. Several staff have observed you being erratic. Nag-abot siya ng papel. Missed sign-offs, mood swings, fixation on historical grief triggers, aggression toward your spouse. Tinignan ko ang papel. Nakasulat na consultation memo mula kay Doc Elaine Sison, ang psychiatrist na minsan ko nang nakausap years ago pagkatapos ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko siya nakikita lately, pero may draft recommendation agad for temporary medical leave. Temporary leave, meaning board control goes to acting signatory, meaning Lucio. So this is it, sabi ko, dahan-dahan. Kapag hindi ako pumayag sa land deal, bigla akong mentally unfit. Don't be dramatic, sabi ni Lucio. This is care. Natawa ako. This time mas malakas. Lahat napatigil. Nakakatawa kayo. Hindi nyo man lang inayos ang timing. Sana after lunch para mas digestible. Paulo leaned forward. Ate, maybe you should take a break. We can manage. Manage what? My property? My name? Nilapag ni Tita Alicia ang kamay niya sa mesa. Teresa, enough. Sign the temporary management authorization. 2 weeks lang. Recover. Pag okay ka na, babalik lahat. Naramdaman ko ang mga mata ng manager sa akin. Kinakabahan, hindi alam kung sino ang papanigan. Kaya imbes na sumigaw, sumandal ako at humigop sa chamomile tea na hindi ko pa hawak kanina. Sure, sabi ko. Let's do this properly. Tawagin natin si Doc Elaine dito ngayon at tawagin din natin ang Independent Board Council kasi curious ako bakit may wellness protocol na handa bago pa ako ma-assess. Curious din ako bakit ang husband ko may email tungkol sa interim custody logistics at biological mother. Gusto nyo sabay-sabay na tayong maging curious? Para akong nagtapon ng granada, namutla si Lucio, nahulog ang pen ni Paulo. Si Tita Alicia lang ang hindi kaagad gumalaw, pero nag-iba ang mata niya, wala na ang mabait na tiyahin, lumabas ang matandang gutom sa kontrol. Anong pinagsasasabi mo? Kung gusto mo, i-project ko pa. Umupo ng tuwid si Lucio. You access my private files? Private? Like the child you're hiding from his mother? Tumayo siya. Meeting adjourned. Hindi pa. Ngayon pa lang nagsisimula. Pero bago pa ako makapaglabas ng phone, pumasok ang nurse assistant ni Doc Elaine na parang nakaabang talaga sa queue. May dala siyang calm tone, clinic forms, at concerned face. Ma'am Teresa, Doc asked if we can talk privately. Hindi ko na pinatapos. Get out. Mabuti na lang at may isa sa senior managers, si Ma'am Vina, na matagal nang loyal kay Lola at sa akin. Tumayo siya at sinabi, with all due respect, this is improper. Hindi ito mental health care. This is corporate coercion. She saved the moment from collapsing entirely in their favor. Nagkagulo. Nagkanya-kanyang tayo. Walang naipirma. Pero alam ko, from that point onward, alam na nilang may alam ako. At kapag ang sinungaling ay naramdaman nang nangingitim ang paligid, 2 bagay lang ang ginagawa niya. Mas mabilis magsinungaling o mas marahas manahimik. Maling akala ko na board pressure lang ang susunod. Kinagabihan, natagpuan kong bukas ang lumang nursery storage sa 2nd floor ng main house. Hindi ko iyon binubuksan. Ever. Nakasara iyon, simula nang ideklara nilang wala na ang baby namin. Nakastack pa rin sa loob ang disassembled crib, kahon ng unused baby blankets, at ang rocking chair na pinili ko noon dahil gusto ko raw ng tahimik na sulok habang magbi-breastfeed. Ngunit may isang bagong bagay sa ibabaw ng kahon ng blankets, isang maliit na toy boat na gawa sa kahoy, may nakaukit na M. Walang note,
walang paliwanag. Pero nang hawakan ko iyon, napansin kong may nakasuksok sa ilalim na folded paper. Isang resibo mula sa courier service sa Baguio, dated 2 months prior. Receiver, Nena Sarmiento. Contents declared by sender, educational materials and clothes. Sender, L.A. Lucio Arambulo. Hindi na coincidence iyon. It was taunting. Either may taong gusto akong paigtingin o may taong sa bahay na nagsasabing hindi ako nababaliw. Tinawagan ko si Nix. Sumagot siya sa unang ring. May hula ka bang bakit may toy boat sa nursery ko? Because someone wants you to stop crying and start driving. Baguio tayo bukas. Yan ang gusto kong marinig. Hindi kami pwedeng basta mawala nang walang palusot, kaya sinabi ko kina Lucio na pupunta akong Maynila para sa resort insurance hearing with our broker. Nagkunwari siyang nag-aalalang sumama, pero tumanggi ako. Kaya ko. Hindi niya mapilit dahil may sarili rin siyang lakad kinabukasan sa investors. By 4 a.m., nasa NLEX na kami ni Nix, sakay ng kanyang lumang SUV na amoy menthol at French fries. Umuulan sa Tarlac, makapal ang fog paakyat ng Quezon at bawat metro ng biyahe ay parang humihila sa akin sa isang posibilidad na parehong gusto ko at kinatatakutan ko. Habang paakyat kami, sinariwa ko ang araw ng panganganak ko, ang ilaw sa operating room, ang biglang pagkawala ng boses ng doktor, ang dagdag na sedative, ang pakiramdam na may umiiyak na bata kahit sinabi nilang wala. Noon pa man, may mga piraso ng hindi tugma. Pero pinili kong itrust ang mga taong nakapalibot sa akin dahil mas madaling mabuhay kapag may iisang bersyon ng trahedya. Habang tumatakbo ang wiper sa windshield, na-realize ko, hindi lang nila ninakaw ang anak ko, ninakaw nila ang karapatan kong magtaka. Street Augustine Foundation Satellite House was not a school in the usual sense. Isa iyong lumang stone house sa gilid ng Pine Road, may maliit na chapel, basketball ring na pudpod ang pintura at 10 batang lalaking naka-gray sweaters kahit hindi naman ganoon kalamig. Nagpark kami sa tapat ng sari-sari store sa kabilang kalsada. Nix, na kayang magmukhang harmless chismosa o accredited NGO volunteer, depende sa kailangan, ang unang lumapit sa caretaker gate. Good morning po, kuya. Malakas niyang bati sa guard. Galing po kami sa donor network ni Attorney Arambulo. May dala kaming forms for Miko Ramos. Bless his dramatic soul. Dahil confident ang boses niya, pinapasok kami sa receiving area. Pero hindi pa man kami nakakapasok ng buo, may lumabas ng babaeng nasa late 50s, payat, nakapusod, at suot ang lumang cardigan na maraming tinahing tahi. Nang makita niya ako, nawala ang kulay sa mukha niya. Ikinalamig ko, ikaw si Nena. Hindi tanong. Alam ko sa mata niya. Alam niya rin na alam ko. Hindi kayo dapat nandito. Pabulong niyang sabi. Hindi rin dapat patay ang anak ko kung buhay pala. Sagot ko. Napahawak siya sa gate post. Huwag dito. Dinala niya kami sa likod ng maliit na pantry kung saan may amoy na sabaw at damp wood. Nanginginig ang kamay niya habang nagsasara ng pinto. Nix immediately switched on the recorder sa phone niya pero tinakpan ng tissue pack para hindi halata. Sino si Miko Ramos? Tanong ko. Tumulo agad ang luha ni Nena. Hindi iyan ang tunay niyang pangalan. Hindi ko na maramdaman ang paa ko. Nasaan siya? Sa reading room. Pero hindi pa. Nasaan? Siya. Tinuro niya ang koridor. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Tumakbo ako. Bumukas ang world ko sa tunog ng sapatos ko sa lumang kahoy, sa amoy ng libro at ulan, sa mahihinang boses ng mga batang nagbabasa ng spelling cards. At doon, sa dulo, sa may bintanang tinatamaan ng maputlang liwanag, may batang nakaupo sa sahig na nakapulupot ang mga paa sa isang cushion. Hawak niya ang maliit na wooden boat na kapareho ng nakita ko sa nursery. May mga mukha sa mundo na hindi mo kailangang ipaliwanag sa DNA. The shape of his eyes was mine. The curve of the mouth was Lucio's. At sa ilalim ng kaliwang tenga niya, malinaw ang hugis buwan na nunal na matagal kong tinititigan sa salamin dahil kapareho iyon ng kay mama.
7 years collapsed into one soundless blow. Lumapit ako pero hindi masyado. Natakot akong tumalon ang katotohanan at mawala ulit kapag hinawakan ko agad. "Hi," sabi ko. Wasak ang boses ko. Tumitig siya sa akin, alerto, hindi takot pero sanay sa pag-iingat. "Kayo po ba, yung donor?" Ayaw kong umiyak sa harap niya na parang bagyo. Ayaw kong siya ang mag-comfort sa nanay na 7 taon na pinagkaitan sa kanya. "Hindi," sabi ko. "Ako si Terry, kaibigan ni Nanay Nena." "Nanay." "Hindi mama. Tama lang. Wala ako sa buhay niya. Hindi ako entitled sa kahit anong tawag." "Pwede." Lumuhod ako. "Anong pangalan mo?" Tumingin siya sa toy boat, tapos sa akin. "Miko." Pero minsan sabi ni Nanay Nena, may isa pa daw akong pangalan na hindi pa time sabihin. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko hanggang makalasa ako ng dugo. "At gusto mo bang malaman yon?" "Gusto," sabi niya, prangka. "Kasi lagi pong may rule, sakin na bawal magtanong." Ayoko nung rule, "My son." Kahit hindi pa niya alam, "My son." Nena came in behind me, umiiyak na. "Ma'am, please, hindi ko siya ninakaw. Pinakiusapan lang akong ilayo muna. Sabi sa akin noon mamamatay ang bata kapag nanatili sa pamilya ninyo." Dahan-dahan akong tumayo. "Sino ang nagsabi?" Hindi siya agad sumagot. "Nix, shut the door. Ngayon ka magsasalita ng buo, Nay. Kasi kung hindi, lalabas tayo rito diretso sa pulis." Naupo si Nena sa upuang kahoy, parang bumigay ang tuhod. 7 taon na akong takot. Noong gabing ipinanganak siya, may gulo sa hospital. Narinig ko, yung sigawan sa likod ng nursery. May isang babaeng naka-cream blazer, si Ma'am Alicia, at may lalaking nakabarong. Later ko lang nalaman na si Attorney Lucio. Sabi ni Ma'am Alicia, hindi pwedeng mabuhay ang bata sa pangalan niya. Once the old trust knows there's an heir, wala nang bentahan. Sabi naman ng lalaki, "Huwag kayong mag-ingay, ako bahala sa papel." Ako yung volunteer wet nurse noon. Ako ang pinahawak sa sanggol habang inaayos nila ang records. I was told the mother was heavily sedated. I had to hold onto the window ledge. The trust. So, iyon pala. May clause si Lola na kapag may direct blood heir ako, hindi pwedeng i-dispose ang resort lands outside bloodline. Kung kaya gusto nilang manatiling walang anak ako, mas madaling ilipat, mas madaling ikontrol, mas madaling ipatumba sa papel ang babaeng mukhang mag-isa na lang sa mundo. Sino ang nagdesisyong itago siya? Tanong ko. Sa umpisa si Ma'am Alicia, sabi ni Nena. Pero noong nagkaedad ang bata at nagtanong na ako kung kailan siya ibabalik, si Attorney Lucio na ang humawak sa lahat, siya ang nagbibigay ng pera, siya ang nagpapatakbo ng school records. Siya ang nagsabing huwag kang lalapitan kahit kailan dahil unstable ka raw at pwedeng mapahamak ang bata. Unstable. There it was again. Ang pinakamadaling kulungan para sa babae. Tawagin mo siyang hindi mapagkakatiwalaan sa sarili niyang memorya. Does he know I'm here? Tanong ko. Hindi pa. Pero may tracker po minsan ang sasakyan niyang ipinapadala rito sa supplies. Saka lang tumigil ang puso ko nang tuluyan ng marinig ang isa pang tunog car tires sa gravel sa labas. Mabilis, pamilyar, controlled. Napatingin si Nick sa bintana, saka sa akin, shit, may kotse. Hindi pa man ako nakakagalaw. Bumukas na ang front hall door at narinig ko ang boses ni Lucio. "Terry?" Hindi siya sumisigaw. Mas nakakatakot. Yung ganoon. "Alam kong nandito ka. Walang choice." Lumabas ako sa koridor, hawak ang kamay ni Miko na hindi pa rin nakakaintindi sa unos na pumapasok. Nasa dulo si Lucio, flawless pa rin ang polo, parang hindi sumabog ang buhay ko sa gitna ng pine trees. Sa likod niya, si Paulo. Oo, si pinsan kong laging mukhang harmless. So kasabwat din. Naghiwalay ang tingin ni Lucio sa akin at sa batang hawak ko. May tumigas sa panga niya. "You should not have come here." "Ano to?" "Field trip ng mga sinungaling."
Sagot ko, Nina abducted a vulnerable child years ago and I've been financially helping because I didn't want scandal. Napanganga si Nix sa kapal ng mukha niya. Wow, ang bilis. Wala pang 5 seconds, may alternate universe na agad. Lumapit si Lucio ng kaunti. Terry, bitawan mo muna siya. He's confused. Mas hinigpitan ko ang hawak kay Miko. He's my son. Wala kang proof. Meron ka bang proof na hindi? His silence lasted 1 beat too long. Enough for me. Enough for Nix, who saw everything. Enough even for Paulo, na biglang umiwas ng tingin. Then Lucio did what he always did when words stopped working. He weaponized authority. Paulo, call the local station. Sabihin mo there's a mentally distressed woman causing disturbance in a children's facility. Ako raw ang mentally distressed. Sa harap ng anak kong ninakaw nila, wala nang mas malinaw na sign kung gaano kalalim ang bulok. Subukan mo, sabi ko kay Paulo. Hindi siya agad gumalaw. Maliit na delay. Pero nakita ko. Fear? Guilt? Or calculation? Lucio noticed it too. Paolo, bago pa siya makatawag, nagsalita si Miko, maliit pero malinaw ang boses. Ayoko po sumama kay Tito Lucio. Tumigil ang lahat. Bakit? Tanong ko, nang dahan-dahan, ayaw kong takutin siya. Kapag dumarating siya, laging sinasabi niya kay Nanay Nena na konti na lang daw at magiging useful na ako. Tapos pinapaalala niya na bawal kong tanungin kung sino totoo kong nanay. Useful. Hindi ko na pinigilan ang panginginig ng boses ko. Useful para saan, Lucio? Enough, sabi niya, matigas na. This conversation is over. Kinuha niya ang phone niya. But before he could dial, dumating ang huni ng isa pang notification mula sa sarili kong phone. Message from Mercy Calado. Doctor, Villalba resigned abruptly in 2021 after private settlement. Napatingin ako kay Lucio. Hindi ito matatapos dito. Umigting ang titig niya. Think carefully. Kahit makakuha ka ng DNA, kailangan mo pa ring patunayan kung bakit siya nawala sa'yo. And by then, maraming mawawala sa'yo. Board control. Staff confidence. Your name. Don't burn your own house. Doon ko narinig ang tunay niyang tono. Hindi na concerned husband. Hindi na lawyer. Predator. Talking to prey. It believes is cornered. Lumapit si Nix sa tabi ko. We're leaving. Hindi ako makapili kung kukunin ko ba si Miko at tatakbo o susunod sa proseso. Ngunit si Nena na mismo ang bumulong. Huwag niyo muna siyang ilabas. May paper si attorney. Pwede niya kayong baligtarin na kidnapping. Tama siya. Sobrang sakit tanggapin, pero tama. Hindi ako pwedeng sumugod na walang legal cover. Baka ako pa ang mailayo sa kanya. Lumuhod ako sa harap ni Miko at pilit kinontrol ang mukha ko. Babalik ako. Tumingin siya sa akin na parang nagtataka kung bakit ako umiiyak para sa isang pangakong hindi pa namin parehong naiintindihan. Promise. Ipinatong ko ang noo ko sa noo niya ng mabilis. Promise. Ang buong biyahe pabalik ng Subic, tahimik ako. Si Nix lang ang paminsang nagmumura sa drive-thru, sa traffic, sa mga lalaking nakapolo na feeling untouchable. Pero sa loob ko, hindi na tahimik. Nakalup ang bawat detalye. Ang mukha ni Miko, ang salitang useful, ang pag-amin ni Nena, ang pangalan ni Tita Alicia sa records, at ang tingin ni Lucio na parang nagkakalkula ng susunod niyang tira. Alam kong hindi na siya aatras, at alam ko ring kung ako ang uunahan niyang pakawalan, hindi lang sa boardroom iyon mangyayari. Pagdating namin sa resort, may nakaabang na agad sa driveway ambulance van ng wellness clinic ni Doc Elaine. Hindi ako tinamaan ng gulat. Inasahan ko na. Bumaba si Tita Alicia mula sa veranda na parang concerned widow sa teleserye. Teresa, thank God. We've been calling you. Lucio said you disappeared in a delusional state. Talaga? Lumapit si Doc Elaine, maingat ang mga salita. Terry,
No one is here to hurt you. We just want to evaluate your safety. Tumawa si Nix. Doc, with respect, pag ang husband at tita ng pasyente ang gumagawa ng press release bago assessment, hindi na evaluation yan. Ambush na yan. Lumabas si Lucio mula sa likod nila, compose na ulit. Terry, come inside, please. No, we need to talk privately. Lalo nang no. Nagsimulang lumabas ang ilang staff sa gilid, curious. Exactly what he wanted. Public pressure, public embarrassment, public framing. Pinasimple niya ang mukha niya sa concern. You went all the way to Baguio because of a delusion about our baby. Naramdaman kong napalingon ang mga tao. There it was, out in the open. Siya ang unang nagbanggit. The one thing he always told me was too fragile to discuss publicly. Bigla niyang inilatag dahil kailangan niya ng narrative. Mali niya iyon. Hindi delusion, sabi ko. Malinaw. At kung gusto mo ng usapan, sa harap ng lawyer ko. Lawyer? Bukod sa iyo, oo. Nauna nang inayos ni Nix ang emergency call kay attorney Bea Villanueva. Isang litigation shark na minsang tumalo sa isang pamilya ng politiko sa land grab case sa Zambales. 2 hours later, nasa library na kami ng main house. Ako, si Bea, si Nix, si Lucio, at si Tita Alicia. Hindi ko pinapasok si Doc Elaine. Hindi ito therapy, execution of lies ito. Naglatag ako ng kopya ng neonatal discrepancies, ang screenshots ng interim custody emails at ang donor link sa foundation. Hindi pa full chain pero sapat para pigilan silang itulak ako sa leave. Si Bea ang nagsalita ng malamig. From this point onward, any attempt to medically sideline my client without independent court-ordered evaluation will be treated as bad faith coercion. Also, we are filing preservation notices on all digital, hospital, and trust-related records. Ngumiti si Lucio, pero hindi na umaabot sa mata. You're making huge assumptions. Good, sabi ni Bea. That means discovery will be entertaining. Si Tita Alicia naman ang biglang sumabog. Puro kayo drama. Kahit buhay pa ang batang yan. Which I am not admitting. Hindi mo alam ang full context. Your mother begged us to protect the estate from your recklessness. Natahimik kaming lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Napahinto siya. Huli na ang bibig. I mean, wag mo nang i-reverse. Singit ni Bea. Continue. Pero nag-shutdown na siya. Ipinikit ang bibig na parang shell. Lucio stepped in smoothly. This is going nowhere. Bea, advise your client to stop this circus. We can settle quietly. Aha. Settlement. So may bagay na pwedeng ipresyo. Doon nagsimulang maglinaw ang isang mas malaking larawan. Hindi lang child concealment, hindi lang controlling shares. May tao pang gustong tumahimik ang lahat bago umabot sa anniversary gala kung saan darating ang Pacific Meridian principals at local officials. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit kailangan ang pirma ko sa eksaktong petsang iyon. May timeline silang hinahabol. At kapag may deadline ang malalaking manloloko, doon sila pinakamaraming pagkakamali. Kinabukasan, tumawag si Mercy. Ma'am, may nahanap pa ako sa old payroll ledger. Nagkita kami sa karinderya sa labas ng ospital. Inilapag niya ang photocopy ng handwritten disbursement sheet. Under special handling fees, may 3 entries sa parehong linggo ng delivery ko, private transport to Baguio, infant supplies, and chapel stipend. Signed by A. M. Countersigned by L. A. Hindi ko na kailangan pang itanong kung sino ang mga inisyal na iyon. Then Mercy added the line that made the day even darker. May note pa po sa likod. Mother sedated per counsel. No direct visual contact. Per counsel. So si Lucio, kahit hindi siya ang pinakaugat, siya ang nag-design ng legal invisibility ng buong krimen. No direct visual contact. In other words, sinigurado niyang hindi ko makikita ang sarili kong anak. Walang ina na nakaka-recover mula sa hindi niya nakita. Iyon ang punto. Bago matapos ang araw, may isa pang twist na dumating. Si Paulo ang kumatok sa cottage na tinutuluyan ko. Wala si Lucio sa bahay. Nasa Maynila raw
para sa investor dinner. Nakahudi lang si Paolo, walang usual na smug cousin energy. Ate, kailangan nating mag-usap. Late ka na. Alam ko. Lumunok siya. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko siya agad pinapasok. Anong hindi mo na kaya? Ang pagsisinungaling o ang pag-spy? Ang pagsisinungaling. Pareho. Tinaas niya ang phone niya. May recording ako. Doon ko siya pinapasok. Sa loob ng cottage, binuksan niya ang voice memo. Boses ni Lucio, tahimik pero klaro. Make sure Teresa signs on gala night. If she refuses, we proceed with contingency. Pacific Meridian won't wait. Once the breakwater permit is locked, she can cry all she wants. Sumunod ang boses ni Paulo. Alanganin. At yung bata. Sagot ni Lucio. After signing, ililipad siya sa Cebu facility under another file. He's leverage, not family. Leverage, not family. Parang may pumunit sa hangin. Nix, nakasama ko noon at nag-edit kunwari sa dining table, napamura ng sobrang haba. Ako naman, wala nang natirang luha para sa puntong iyon. Bakit mo ni-record? Tanong ko. Kay Paulo. Umupo siya. Nakatungo. Kasi akala ko land deal lang, akala ko pinipilit ka lang para sa pera, pero noong narinig ko na ililipat na naman yung bata at may contingency, kapag ayaw mo pumirma, natakot na ko. Anong contingency? Hindi ko alam exactly. May kausap siya from Marine Maintenance about the old service pier and the power cut. Tapos may line siya na, pag nawalan ng ilaw sa cliff walkway, madali siyang madisgrasya sa panic. Nangingitim ang gilid ng paningin ko. So may physical plan na rin. If I refused or got loud, pwede akong ma-accident sa gala night, dagat, blackout, old cliff path. Ang dami ng posibilidad. Ang ganda talaga ng utak ng lalaking nagmamahal kuno sa akin. Bakit ka nasasangkot dito, Paolo? Tanong ko. Huwag mong sabihing utusan ka lang. Matagal bago siya sumagot. May utang ang father ko kay Tita Alicia. She covered his rehab twice. She funded my restaurant school that I never finished. Every favor, may kapalit. Pinapadala niya ako kay Lucio, pinapabantay sa board papers, sa staff, sa galaw mo. Iniisip ko noon, family politics lang. Then I met the kid once. Tinawag niya akong kuya and asked if mothers really forget their children. Hindi na ko nakatulog ng maayos simula noon. Hindi ko siya pinatawad. Hindi rin tama sa sandaling iyon, pero tinanggap ko ang recording. From now on, gagawin mo lang ang sasabihin ni Bea. Hindi ka gagalaw ng solo, at kapag nagsinungaling ka ulit, ibabaon ka rin namin. Tumango siya agad. Fair. That same night, pumutok ang pinakamalaking revelasyon mula sa hindi ko inaasahang tao. Si Aling Sabel, ang matandang kasambahay naming tumigil sa serbisyo matapos mamatay si Mama, biglang dumating sa cottage, may dalang metal biscuit tin. Matagal na akong tahimik. Sabi niya, hindi man lang umupo, kasi inisip ko noon, baka mas makabubuti sa'yo. Mula sa lata, inilabas niya ang isang mini cassette tape recorder, yung luma, pang voice notes. Sa araw na naaksidente ang mama mo, iniwan niya to sa akin. Sabi niya, kapag may nangyari sa akin at hindi pa rin bumabalik ang bata, ibigay mo kay Terry, paghanda na siya sa galit. Natakot ako. Hindi ko na ibigay. Sorry. Halos tumigil ang paligid. Anong aksidente? Hindi ko alam kung aksidente talaga. Pinatakbo namin ang tape gamit ang lumaring player ni Nix. Humingal ang kaset. Sumitsit. Then lumabas ang boses ni Mama mahina, pero sa isang iglap, 17 taon uli akong anak niya. Terry, kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin, may isang bagay akong hindi ko na kayang itago. May mali sa nangyari sa panganganak mo. Hindi ko makita ang baby dahil pinapaalis ako ni Alicia sa nursery area, pero narinig ko ang iyak. Narinig ko, anak. At narinig kong sinabi niya kay Lucio na wala nang magagawa si Terry kapag naayos na ang documents. Natakot ako. I'm going to Manila tomorrow to talk to a trust lawyer outside the family. If anything happens to me, huwag mong hayaang si Alicia ang magpaliwanag ng lahat. Napaupo ako sa sahig.
Hindi ako humahagulgol. Worse, I was silent in the way people become when the last bone of denial snaps. Si Mama ay namatay sa car crash kinabukasan matapos pumunta raw sa Maynila para sa medical follow-up. Hindi na niya ako naikuwento. It meant she knew. It meant she tried to stop them, at least partly. At maaring hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ito na ang twist na hindi ko hinahanap pero ibinuhos ng tadhana sa ulo ko. May mga pagkakataong ang pinakaunang biktima sa pamilya ay hindi ang pinakamadaling makita. Humawak si Nick sa batok niya. Okay, this just upgraded from family fraud to potential homicide cover-up. Si Bea, nang marinig ang tape kinabukasan, diretso agad ang utos. We filed for emergency DNA petition, child preservation, financial freeze, and a restraining protocol for gala night security. But listen to me carefully. Terry, hindi pa natin iaaresto si Lucio hanggat hindi natin nakukuha ang direct public admission or act tying him to the current coercion and threat. He is still slippery. Slippery was an understatement. Within 24 hours, may lumabas na chismis sa resort staff na ako raw ay nagre-relapse, nagha-hire ng vloggers to smear investors at ginagamit ang patay kong anak for sympathy. Classic Lucio. Kapag hindi mo mapatay ang babae sa isang suntok, sirain mo ang reputasyon niya at hintayin siya na mismo ang madurog. But for every whisper he planted, I planted something stronger presence. Nag-ikot ako sa kitchens, sa housekeeping, sa dock crew. Hindi ako nagdrama. Hindi ako nagpaliwanag ng mahaba. I simply said, may darating na gulo. Stay with facts. Stay with official memos from me. Leadership, I realized, was partly about refusing to disappear when people wanted to rewrite you. 3 araw bago ang gala, dumating ang DNA order faster than expected dahil aggressive si Bea at may cooperative judge na umalma sa timeline ng concealment. We coordinated with social welfare in Baguio and brought Miko under protected temporary custody to a neutral pediatric facility sa Clark for swab collection. Hindi ko pa rin pwedeng basta akuin siya publicly habang wala pang final result, pero pinayagan akong makita siya sa presence ng caseworker. Sa small playroom ng clinic, tahimik siyang nag-a-assemble ng jigsaw shark. Umupo ako sa tapat niya. Hindi na ako nagkunwari na donor lang. Miko, sabi ko, may sasabihin ako sa iyo. Pero ayokong ma-pressure ka. Tumingala siya. Kayo po ba, yung isang pangalang hindi pa sinasabi sa kin, pumalya ang dibdib ko. Hindi pangalan. Relasyon. Natahimik siya, matalino ang tingin. Kayo po ba yung mama? Walang rehearsal para sa tanong na iyon. Walang tamang dramatic line. Umiyak ako. Iyon lang ang totoo. Siya pa ang lumapit at dumikit sa akin, awkward at maliit at maingat, parang hindi niya alam kung paano yumakap sa taong 7 taon niyang hindi nakilala. Sabi ko na po sa sarili ko, bulong niya, pareho tayo ng tenga. Doon ako halos mabasag ng buo. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may mga bagay na napakalaki para dalhin ng hindi kaluluhod kahit sandali. Pinangako ko sa kanya roon, habang hawak ang maliit niyang kamay, na hindi ko siya ililigpit ulit para sa convenience ng matatanda. Hindi ko alam pa kung paano, pero iyon na ang sentro ng bawat galaw ko pagkatapos. The DNA result came the next day. 99.9998% maternity match. Scientific certainty. Legal thunder. Hindi na ako nagulat. Pero nang makita ko ang papel, pakiramdam ko may bahagi ng bangkay na inilibing sa loob ko ang biglang nabuhay at sumigaw. Bea wanted to file immediately and move for full protective custody. Pwede, dapat. Pero may isa pang issue. Kung gagalaw kami ng todo before gala, pwedeng tumakbo si Lucio, dalhin ang records o gamitin ang political connections ng Pacific Meridian para ispin ang lahat as extortion. We needed one clean, undeniable collapse. One moment where he publicly revealed the rot himself. Doon ipinanganak ang plano.
Hayaan siyang isipin na kontrolado pa rin niya ang gabing pinakamahalaga sa investors. Hayaan siyang maghanda ng signature package. Hayaan siyang i-assemble ang buong cast, Tita Alicia, Paulo, Pacific Meridian principals, local tourism officers, select press, and the so-called blessing ceremony for the strategic partnership. And at the peak, before the ink touched paper, ibabaliktad namin ang buong entablado. Hindi iyon simpleng revenge performance. Calculated evidence, event siya. May private security kaming inarkila ni Bea. Nandun din ang social welfare officer, a child psychologist on standby for Miko, at 2 CIDG contacts na kaibigan ng isa sa partners ni Bea. Nix would run discreet audio and backup live stream to cloud. Paolo, sa unang pagkakataon sa buhay niyang may pakinabang ang pagiging family furniture, ang magsisilbing inside signaler kung may contingency plan si Lucio sa Power at Pierre. Ang pinakaimportante, hindi namin itatago si Miko sa dulo lang. Siya ang sentro ng katotohanan, pero hindi namin siya ilalagay sa harap hanggat hindi safe ang room. Hindi na siya bait, hindi na leverage. Anak ko siya. Sa araw bago ang gala, akala ko wala nang pwedeng ikasurpresa ng mundo. Then Bea got a call from a compliance officer inside Pacific Meridian. Quietly, confidentially, may internal concern na raw sila kay Lucio dahil masyado siyang atat sa exact trust timing at property classification. Isa sa executives, si Helena Ong, ay personal na darating sa gala not just to celebrate but to assess if they were dealing with a fraud risk. Translation: one of the sharks had started smelling another shark. Perfect. Pero siyempre, hindi pwedeng diretso ang buhay kapag malapit ka ng manalo. Gabi, bago ang gala, may nagtangkang pasukin ang cottage ko. Hindi nila nakuha ang laptop dahil nasa ibang safe house na ang originals, pero nagkalat ang drawers at may nawawalang kopya ng isang old ledger. Hindi na kami nagkunwaring magnanakaw lang, warning iyon. At sa floor, may naiwan na punit na corner ng invitation envelope for the gala embossed with Pacific Meridian gold seal, so they were searching for what we had and checking how close we were. Ready ka pa rin ba? Tanong ni Nix habang nakaupo kami sa kitchen island, 2 a.m., parehong may eye bags pero walang atrasan. Hindi na, tutanong ng readiness. Then ano, karapatan. 7 taon, akong inutusang mag-move on sa bangkay na hindi ko naman nakita. Bukas, sila naman ang titingin sa buhay na tinago nila. Ngumiti siya, this time malambot. Ayan. Ayan ang boses ng babaeng may sariling apelyido. Dumating ang gala na parang may sariling weather system. Maaliwalas ang umaga pero mabigat ang hangin. The resort glowed by sunset, Capiz lanterns along the walkways, string quartet by the lawn, signature cocktails named after local reefs, photographers near the cliff chapel, servers in cream barong-inspired uniforms. Kung hindi mo alam ang ilalim ng eksena, iisipin mong isa iyong eleganteng milestone ng coastal heritage brand. Ganoon talaga ang kasinungalingan kapag maraming budget. Maganda sa wide shot. Nagsuot ako ng ivory Filipiniana gown na simple lang ang hiwa pero matalim ang presence. Sa salamin, hindi ako mukhang biyuda ng sariling kasinungalingan. Mukha akong may-ari. Si Lucio, in charcoal suit, was in his element, shaking hands, smiling at mayors, greeting investors, brushing invisible dust from power. Nag-text siya sa akin bandang 7:12 p.m. We can still make this beautiful if you behave tonight. Nakatingin pa lang ako sa mensahe. Gusto ko na siyang isabit sa lighthouse. Instead, I took a screenshot and sent it to the evidence folder. Nasa ballroom na ang lahat bago mag-8. Tita Alicia floated from table to table, pearls glowing, every inch the cultivated clan elder. Paulo looked sick but functional. Helena Ong of Pacific Meridian, sharp-eyed in a black terno-inspired cocktail dress, observed more than she smiled. Ang local press ay nandun sa isang side platform. Ang child welfare team naman ay nasa hidden room sa likod ng old library with Miko and Nena, ready only when signaled safe. Hindi siya ako basta isasabak sa gulo.
The stage belonged first to the liars. Tinawag ni Lucio ang atensyon ng room. Tonight, sabi niya sa microphone, we honor the legacy of Bahura Azul and usher it into a future worthy of its name. Palakpakan. And I want to honor my wife, Teresa, whose heart for this place has inspired all of us. More applause. Halos masuka ako sa kapal ng theater. Then he turned to me, all warmth. Terry, join me. Umakyat ako sa stage. Sa pagitan namin, nakadisplay ang ceremonial contract folder. Sa easel table, may gold pen, may camera flashes. Sa second row, nakita kong nakatingin si Helena, not at the contract, but at my face. Good. She knew something was off. Lucio continued. This strategic alliance ensures sustainability, jobs, and world-class development while preserving heritage. My wife has taken time to reflect, and tonight she's ready to choose progress over fear. Fear. So iyon ang binansag niya sa pagtanggi ko. I took the microphone from him with a smile. Actually, sabi ko, tonight, I am choosing truth over staging. Nagbago ang room. Hindi pa gulo. Hindi pa silence. Iyong kind of stillness lang kapag may basong kakalaglag pa lang pero hindi pa nababasag. Before I sign anything, sabi ko, may ilang tanong lang akong gustong sagutin ninyo sa harap ng lahat. I turned to the screens. Nag-flash ang first slide, an old hospital record, date and time of my delivery. Murmurs. Question 1. Why does the neonatal record attached to my emergency delivery belong to a different surname? Napalingon si Tita Alicia kay Lucio. Si Lucio, ngumiti pa rin. Pero nanigas. Ang mata. Terry, this is not the place. Question 2. Putol ko. Habang lumipat ang screen sa remittance slips, bakit may 7 taon ng monthly payments ang law trust mo sa guardian ng batang nakapangalan bilang Miko Ramos in Baguio under instructions of no contact with biological mother? Lumalim ang bulungan ng audience. Helena's face sharpened. A mayor's wife covered her mouth. Sa isang sulok, nakita kong unti-unting umuusad ang 2 CIDG men palapit sa side aisle. Lucio reached for the microphone. This is confidential charity work being maliciously distorted by my emotionally compromised wife. Ayan na naman. Emotionally compromised. That was my cue. Lumabas si Bea mula sa gilid with copies of the DNA report and the emergency protective petition. For the record, sabi niya nang hindi sumisigaw pero rinig ng buong ballroom, my client is in full legal and medical standing, and we have court-certified DNA results confirming that the child hidden under alias Miko Ramos is Teresa Montemayor Arambulo's biological son. Noong sandaling iyon, parang may collective intake of breath ang buong room. Hindi na ito chismis, hindi na grief spiral, printed science, law, receipts. Impossible, singhal ni Tita Alicia, sabay takip sa bibig na para bang nahuli niya ang sarili niyang kasalanan. Talaga po bang impossible? Sabi ko, humarap sa kanya. Oh, inconvenient lang? Pinakita sa screen ang next set, payroll ledgers, special transport to Baguio, note on maternal sedation, signatures and initials. Then the audio from Mama's cassette filled the ballroom mahina, nanginginig, pero sapat ang bawat salita. May mali sa nangyari sa panganganak mo. Narinig ko ang iyak. Huwag mong hayaang si Alicia ang magpaliwanag ng lahat. Walang string quartet ang kayang iligtas ang mood matapos iyon. Wala na ring magagawa ang chandeliers. Lucio tried to step in front of the screen. Enough. This is family pain being weaponized for leverage against a corporate event. Corporate leverage. Helena Ong finally stood. Attorney Arambulo, are you denying active concealment of a legal heir tied to the property trust structure you asked us to expedite around? Boom. One shark smelled blood. Because if you are, I advise you to answer very carefully. Hindi ko siya sinayang. Question 3. Sabi ko, bakit sinabi mo sa pinsan kong si Paulo na after signing, ililipad ang bata sa Cebu facility under another file because he is leverage, not family? Sumenyas si Paulo from the floor. Nanginginig, pero tumayo. I recorded it, sabi niya sa mic na inabot ni Nix mula sa side. Good boy, finally.
Pinatugtog ang clip. Buong ballroom heard Lucio's voice say exactly that. Nagkagulo na. May sumigaw. May humawak sa upuan. May nagvideo ng lantaran. At doon ko nakita ang tunay na mukha ni Lucio kapag nawawala ang script, hindi na charming, hindi na composed, kundi maputlang galit na hindi marunong tanggapin na hindi siya ang may control sa ending. Paolo, you idiot, spit niya. Huwag mo siyang tawaging idiot, sabi ko. Mas may dangal pa sa'yo ang huling duwag sa pamilyang to. He turned to me then, deadly calm in a way I knew too well. You think this saves you? He said off mic, but near enough that Nix's directional recorder caught it. You have no idea what I did to keep this empire standing. Then sabihin mo ng buo. Iyon ang one mistake he made because pride and panic make bad partners. Your mother would have ruined everything, he hissed. Alicia hesitated. I didn't. Someone had to be practical. I felt the temperature leave my body. Anong ginawa mo kay mama? But before he could answer with words, Tita Alicia did something even better for the case. She slapped him. Hard. Rinig hanggang dulo ng ballroom. Bakit mo yan sinabi dito? Sigaw niya. Full crack, full panic, full unplanned admission. Sinabi kong huwag mong gagalawin si Lourdes. Bata lang ang ilalayo. There it was. Not full homicide confession, but enough explosive linkage to blow the room open. Si Helena looked physically disgusted. The mayor backed away. 2 board members from Pacific Meridian immediately started whispering into phones. The CIDG officers moved closer. Question 4. Sabi ko, habang halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong boses, may plano ka ba para sa akin ngayong gabi kapag tumanggi akong pumirma? Huwag kang magpakabida, sabi ni Lucio. Pero kumirot ang mukha niya nang may pumasok na hotel engineer sa side. It was one of Bea's people. Nagsalita ito sa mic. Ma'am, as instructed, we inspected the cliff walkway and service pier. Deliberate tampering found on secondary lighting line and loosened rail bolts. The ballroom detonated. Ibang klasing katahimikan ang sumunod, yung katahimikang may takot na. Hindi na skandal lang. Physical danger. Someone could have died tonight. Maraming someone. You bastard! Bulong ni Helena. He looked around, calculating exits. Masyado kong kilala ang mata niyang iyon. Fight, spin, run. I texted one word to be a security team. Now. Pero hindi pa roon nagtatapos. Dahil may isang piraso pa ng totoo na kailangan ilabas, hindi para sa kaso lang kundi para sa puso kong 7 taon nang nililibing. Tumingin ako sa side door and gave the second signal. Bumukas iyon. Pumasok si social worker, si child psychologist, si Nena and between them, si Miko. Nakasuot siya ng navy little barong. Halatang kabado ngunit diretso ang lakad. Nang makita siya ng room, parang nawalan ng oxygen ang chandeliers. Tumingin siya sa stage, kay Lucio, kay Tita Alicia, sa crowd, tapos sa akin, then he walked straight to me. Siya po yung mama ko. Sabi niya sa mikropono na inabot ni Nix. Simple lang, walang theatrics, at doon pinakanabasag ang buong kasinungalingan. Sinabi po ni Nanay Nena na may tamang oras para magsabi, pero sabi ni Tito Lucio sa phone, kapag pumirma na siya, lilipat na naman ako. Ayoko na pong palipat-lipat. I held him then. Finally, hindi sa clinic, hindi sa tagong room, in front of everyone who had to see what they had helped erase, I felt him clutch my waist too tight, the way children do when they've learned that adults can change the map overnight. And because the truth has cruel timing, doon pa mismo nagsalita si Tita Alicia nang wala na siyang magawa kundi sumabog. Ginawa ko yon para sa pamilya. Sigaw niya, nanginginig, mascara nearly melting. Kapag nalaman ng trust na may tagapagmana, matatapos ang usapan sa sale, baon tayo sa utang noon. Your mother was weak, you were reckless, and Lucio was the only one practical enough to understand na itago ang sanggol. Singit ni Bea, na iligtas ang lahat by stealing a child? Helena cut in. By falsifying air records tied to a land transaction, you asked us to enter under expedited confidentiality?
Alicia realized too late na hindi na pamilya lang ang kaharap niya. Compliance, state, press, welfare, lahat na run. Her old power evaporated in front of people who only respected numbers and paper. And the paper was on my side now. The CIDG officers stepped on stage. Attorney Lucio Arambulo, Alicia Montemayor, please come with us for questioning regarding child concealment, fraud, coercive property manipulation, and potential criminal conspiracy. Hindi pa formal arrest line lahat dahil may kailangan pang procedural steps, pero sapat na para mahawakan sila. Lucio jerked away. You can't do this here. Actually, sabi ni Bea, that's exactly where we can do this. In front of witnesses, you curated yourself. Akala ko, tapos na ang twists. Hindi pa pala. Peng. Dahil sa gitna ng kaguluhan, biglang humiwalay si Nena mula sa social worker at nagsalita, umiiyak. May isa pa po akong hindi nasabi. Lahat tumigil. Noong una, hindi si Attorney Lucio ang gustong magpalipat sa bata. Si Alicia lang. Pero after 1 year, bumalik siya ng gabi sa Baguio at sinabing papalitan ang arrangement dahil nalaman niyang may direct clause sa trust. Iyon din ang gabing sinabi niyang may ebidensiyang si Ma'am Lourdes daw ay hindi aksidente namatay dahil hindi marunong sumunod. Takot na takot po ako, kaya tahimik lang ako. Lucio's face changed. Hindi na iyon denial. Iyon ang mukha ng lalaking alam na niyang tapos na ang clean version ng buhay niya. He lunged not at me, but at Nena. Wrong move. Security was on him instantly. The room gasped. Chairs scraping, glasses falling. Miko buried his face in my side. Hinawakan ko ang ulo niya para hindi niya makita ang buong wrestling of hands and ruin. Sa gitna ng gulo, may bumuga pang huling lason si Lucio sa akin. You think the boy will thank you when he learns the kind of family he came from. Ibinalik ko ang tingin. Mas gugustuhin kong lumaki siyang alam ang totoo kaysa lumaking gamit mo. He laughed once. Ugly. You'll lose this place without me. Nakalimutan mo yata kung kaninong apelyido ang nakalagay sa bawat bato rito bago ka dumating. Then came the final public turn that even I did not script. Helena Ong walked to the stage, took the ceremonial contract, and tore it in half. Malutong. Deliberate. Pacific Meridian withdraws all interest pending full criminal review, sabi niya. And for the record, if anyone inside our company colluded in this timing, I will bury them myself. That wasn't just corporate distancing. It was a shotgun blast to the legitimacy Lucio had been selling all night. Hindi pa tapos ang laban pagkatapos ng ballroom collapse. Ang tunay na giyera, gaya ng sabi ni Bea, ay nagsisimula pagtapos na ang palakpakan. May overnight protective order for Miko. May emergency injunction sa anumang transfer or encumbrance on Bahura Azul lands. May financial preservation on Alicia-linked accounts. May seizure requests on hospital archives, law trust correspondence, and vehicle telematics related to Mama's crash. Hindi ako natulog ng 2 gabi. Nasa safe villa kami sa kabilang cove kasama si Miko, si Nena, si social worker at si Nix na parang bantay santo na galit sa caffeine shortage. Sa unang gabi naming magkatabi ni Miko sa iisang bubong na hindi lihim, hindi agad siya nakatulog. Nasa maliit na David siya, ako sa armchair, both pretending okay lang lahat. Mama, tawag niya ng mahina. First time niyang ginamit ng buo. I had to turn away for 1 second bago sumagot. Bakit po nila ginawa yon? Walang disenteng sagot para sa batang ninakawan ng 7 taon. Dahil may mga matanda na mas pinipili ang pera at kontrol kaysa katotohanan, sabi ko sa dulo. Pero hindi kasalanan ng mga batang tulad mo yon. Hindi kailanman. Natahimik siya. Tapos bumulong. Akala ko po minsan may mali sa akin. That line hurt more than every insult Lucio ever said. Lumipat ako sa gilid ng daybed at hinaplos ang buhok niya. Walang mali sa'yo. Sila ang mali. He looked at me, searching. Hindi na po ba nila ako maililipat? Hindi na. Promise. This time, hindi na ako natakot magsinungaling in the good way. Promise.
The weeks that followed were ugly, exhausting, and glorious in the most unromantic sense. Ugly because every rotten drawer of the family finally slid open. Exhausting because the law takes documents, testimony, hearings, and patience. Hindi sapat ang viral moment. Glorious because for the first time, the pressure wasn't all on me. The truth had weight now outside my body. It lived in affidavits, lab results, recordings, witness statements, financial trails, and the memory of a ballroom full of people who would never again call me hysterical with a straight face. Nagplead silent, si Lucio, sa preliminary inquiry. Alicia tried the old matriarch defense. She did it for the family. She feared financial collapse. The mother was fragile. The child was protected. Blah blah varnished evil. But then, the forensic review of Mama's old crash reopened, and doon nagsimulang magkakracks ang kampanya. Hindi man agad napatunayang direct homicide, lumabas na may prior anonymous tampering report sa breakline inspection file na na-withdraw nang bigla matapos magbayad ang Shell account tied to a Montemayor holding proxy. Hindi pa final conviction material agad, pero sapat para mabaliktad ang accident lang narrative at gawing mas mabigat ang bawat tanong. Si Dr. Villalba, na matagal nang nagtatago sa Davao, was found through licensing records and subpoenaed. Hindi siya hero, takot na matandang doktor na unti-unting nabulok sa sariling compromise. Pero noong pinakita ni Bea ang payroll ledgers at ang voice tape ni Mama, bumigay rin. In a closed-door deposition, he admitted the child was born alive, stabilized, then removed under pressure from a family representative and legal counsel while the mother remained oversedated. He used all the cowardly phrases, complex pressure, difficult judgment, I regret it, wala akong paki sa regret niya, ang kailangan ko ay record. At nakuha ko. Akala ko after niyang magsalita, giginhawa ako. Hindi pala. Truth is not anesthesia. Minsan mas masakit pa nga dahil lumalabas ang exact shape ng sugat. Ilang beses akong nag-breakdown sa pagitan ng hearings at parenting sessions. Dahil oo, parenting sessions hindi fairy tale ang reunion. Hindi dahil ako ang tunay na nanay ay automatic na marunong na kaming maging mag-ina. May gabi na ayaw matulog ni Miko kapag bukas ang ilaw sa koridor dahil sanay siyang baka may dumating at magsabing lipat na naman. May umaga namang hindi niya ako gusto katabi sa breakfast dahil nagtatampo siyang bakit ngayon lang ako dumating. At may mga minutong gusto kong bayaran ng dugo ang 7 taong iyon, pero ang pwede ko lang gawin ay huminga at manatili. Sa gitna ng lahat, may isa pang pasabog na lumabas mula kay Paulo. Habang tinutulungan niya si Bea sa document mapping, may nahanap siyang hidden drive sa old accounting safe ni Alicia. Akala namin puro cash trail. Hindi. May video file. Grainy CCTV from a gas station near San Fernando dated the morning of Mama's crash. Makikita roon ang sasakyan ni Lucio na sumusunod sa kotse ni Mama 15 minutes before the accident stretch. Hindi iyon direct act of sabotage, but it destroyed one line of his previous statement na nasa Olongapo daw siya buong umaga. Lies break cases wide open, even when they don't yet solve everything. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko kay Lucio sa isa sa controlled confrontation sessions na pinayagan ng court para sa property examination. Glass panel sa pagitan namin, lawyers on both sides. His face thinner now. Less silk, more bone. He smiled in that same old half-calm way. Because you would have nostalgia, overpower. Anak natin ang pinag-uusapan. Mali ka, anak is power. He changed the trust map. He changed the ownership future. The moment he breathed, he became leverage. Hindi ko inasahan na masusuklam pa ako sa taong minsan kong minahal beyond the night of the gala, pero there it was, cold, articulated, unashamed. Some monsters don't roar, they invoice. Did you ever love me? Tanong ko. Hindi dahil kailangan ko ng sagot para makamove on, kundi dahil gusto kong makita kung kaya pa niyang magsinungaling sa tanong na yon. He tilted his head, in the way I know how. Then salamat. Mas madaling putulin pag bulok na. Lumabas akong nanginginig pero hindi gumuho. May ibang klasing lakas ang ibinibigay ng malinaw na pagkasuklam.
It removes nostalgia from the weapon rack. Months passed. The legal war thickened. Media got hold of the story, siempre. Headlines reduced pain into clickable language. Resort heiress claims son stolen at birth. Lawyer, husband linked to heir fraud. Society aunt in coastal trust scandal. Nix hated every headline but used his platform wisely, focusing not on lurid betrayal but on systemic issues, medical coercion, inheritance, abuse, gaslighting of women through mental health labels, and how child concealment hides under private family arrangements. Ang galing niya ring i-balance ang kwento para hindi maging content piece ang anak ko. Bahura Azul itself almost fell apart under the pressure. Bookings dipped, staff got anxious, suppliers hesitated. Ngunit dito pumasok ang payoff ng lahat ng taon kong totoong pinaghirapan ang lugar. Hindi lahat ng loyalty nabibili. Housekeeping supervisors volunteered extra hours. The dive crew offered to defer bonuses. The kitchen team created a smaller, heritage-focused menu na pinangalanan naming Lourdes Table para sa mama ko. Local fisherfolk spoke at municipal hearings in our favor, saying the resort under our family had always respected access, unlike the development plan. Slowly, the place stopped looking like a scandal site and started looking like what it always was, a community anchor. Ang pinakamalaking corporate blow came when Helena Ong testified voluntarily that Lucio had pressured Pacific Meridian to treat the gala signature as time-critical due to an heir-sensitive trust issue he misleadingly characterized as resolvable if the wife is kept emotionally cooperative. Emotional cooperative. Doon pa lang gusto kong hagisan siya ng buong filing cabinet, but Helena's testimony did more. It stripped away any pretense that Lucio was just protecting business. He was manipulating corporate due diligence by weaponizing my grief. Samantala, si Tita Alicia o Alicia na lang pagkatapos noon dahil hindi na niya deserve ang title sa bibig ko, tried one final family move. Nagpadala siya ng sulat mula sa kanyang interim house detention arrangement. Handwritten, elegant, poisoned. Teresa, history will call me cruel, but if I did not act, your mother's softness and your impulsiveness would have surrendered Bahura Azul to death long before any child could inherit it. One day you will understand that women in our family survive by making ugly choices before men do. Tinupi ko ang sulat at sinunog sa ash bowl sa chapel ni Lola. Hindi dahil poetic, kundi dahil pagod na ko sa mga matatandang babaeng naglalagay ng lason sa pangalang survival. Survival that steals babies is just conquest with lipstick. And then came the final twist I had not asked for, but received like a dark blessing. During full trust review, lumabas sa old sealed appendix ni Lola Veron ang isang notarized note, lodged years earlier with an outside trust lawyer, the very one Mama tried to contact before she died. Nakasulat dun, should any future direct heir of Teresa Montemayor be obscured, hidden, falsified, or declared dead under suspicious circumstances, controlling stewardship of Bahura Azul shall revert not to collateral family elders, but directly to Teresa alone, upon proof of fraud, with criminal action mandated against any participant. The sea has too many thieves already. Lola knew. Hindi specifics. Pero kilala niya ang pamilya niya. Kinalabasan, Alicia's entire argument that she acted to protect the estate legally imploded. Hindi lang immoral ang ginawa niya kabni, not use foreign. It violated the exact contingency Lola designed against people like her. One dead matriarch had outmaneuvered a living one from beyond the grave. The sentencing season arrived with habagat clouds over Manila and the smell of wet paper in every courthouse hallway. Lucio was convicted on fraud, child concealment conspiracy, coercive control linked to property deprivation, falsification, and obstruction. The reopened crash matter for Mama remained under separate continuing investigation, but the judge cited the existing evidence and his pattern of intimidation as aggravating context. Alicia was convicted on the concealment, records falsification, trust manipulation, and illegal guardianship scheme. Dr.
Villalba lost his license permanently and took a plea on medical falsification. Nena, because she eventually cooperated early, protected the child physically, and provided essential testimony, received conditional discharge with supervised civic service. Tama lang. Hindi siya malinis, pero hindi rin siya ang pinakamasama. She had lived inside fear and then chose truth. Minsan iyon lang ang kaya munang ibalik ng tao sa mundo. Sa araw ng sentencing, hindi ako nag-white para magmukhang saint. Nagsuot ako ng dark blue trousers, plain blouse, hair tied back, walang performance. Nasa tabi ko si Miko, mas matangkad ng konti sa memorya ko dahil mabilis siyang humaba sa mga buwang kumakain na siya ng payapa at natutulog nang hindi nagigising sa bawat ingay. Hindi siya pinaupo sa buong hearing. May child room sa likod, pero gusto niyang sumilip bago magsimula. Mukha po ba silang talo? Bulong niya. Tinignan ko sina Lucio at Alicia sa unahan. Hindi naman sila mukhang teleserye villains na nangingitim ang aura. They looked worse, ordinary, small, exposed. Mukha silang huli, sagot ko. That mattered more. Nang basahin ng judge ang findings, walang dramatic music, paper rustle lang, coughs, typing. But to me, each line felt like stone being returned to foundation. The court finds a deliberate, prolonged effort to erase a child's legal and human identity in service of property control. The court finds the respondent's spouse exploited grief and mental health language to discredit the mother. This was not protective family judgment. This was organized deception. Those phrases healed nothing instantly, but they restored vocabulary to what had been done to me. Hindi na simpleng malas, hindi simpleng family misunderstanding, hindi simpleng complicated marriage, organized deception. There is mercy in naming. Pagkatapos ng hearing, hindi ko nilingon si Lucio kahit narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Hindi ko na kailangan ng last look. The real last look had already happened on stage, when he realized the child he treated as leverage had become witness, heir, and reason for his collapse. The last reckoning, however, happened not in court but back at Bahura Azul 6 weeks later. We reopened the Cliff Chapel and the main lawn not for investors, not for politicians, not for soft launch spin, but for a community Thanksgiving and trust restoration day. No ribbon cutting, no gold pen. The old breakwater was repaired. The walkway railings were rebuilt in Nara and steel. The ballroom, where they tried to sell the future behind my back, became the hall for fisherfolk cooperatives, art workshops, and marine education. We renamed the old investor suite after Mama. We restored the nursery room, not as a museum of pain but as Miko's reading room when he visited from his therapy school schedule. At the center of the lawn that day stood a simple plaque. Hindi ito grand statement. Tatlong linya lang galing sa note ni Lola. The sea has too many thieves already. Keep faith with the truth. Keep room for the air. Nix insisted we serve no fancy plated dinner, so nagkaroon ng long tables with inihaw na pusit, mango salad, adobo sa gata, warm pandesal, and local kids running around like joy was a public utility. Ang ganda pala ng lugar kapag wala ng mga taong gustong gawing instrument ang bawat kandila. Si Helena came too, but off-duty, and quietly donated to the Community Marine Scholarship Fund instead of offering another corporate plan. Paulo showed up late, carrying boxes of books for Miko. Hindi ko siya niyakap, pero tinanggap ko ang mga libro. Consequences do not always require exile forever. Sometimes they require long, unpaid repair. Bandang sunset, humila si Miko sa damit ko. Mama, pwede po bang dito na lang lagi yung totoong pangalan ko? Muntik na naman akong lamunin ng simpleng tanong. Ano nga po ulit? Napangiti ako. Micael Lourdes Montemayor. Lourdes, pangalan ng lola mo. Nakangiti niyang inulit sa sarili niya, parang sinusukat sa bibig ang damit na dapat kanya mula noon pa. Micael Lourdes Montemayor. Pagkatapos tumingala siya. Mas mahaba kaysa Miko Ramos. Mas totoo rin. Tumakbo siya papunta sa tabing dagat pagkatapos noon, hawak ang wooden boat na unang ibinigay sa kanya ni Nena at ikalawang kopya na inukit para sa kanya ng dock crew. Pine trees and salt air behind him, dagat sa harap. Sa wakas hindi na siya lihim na kailangang itago sa likod ng scholarship files.
He was just a boy running toward open water. Akala ko doon matatapos ang pakiramdam ng payoff, hindi pa pala. Kinagabihan, habang nagliligpit ang staff at ang hangin ay malamig na, umupo ako mag-isa sa steps ng chapel. Dumating si Nena, may dala-dalang thermos ng salabat. Tahimik siyang umupo sa malayo. Hindi ko po ine-expect na patawarin niyo ako, sabi niya. Hindi pa kita pinapatawad, sagot ko. Totoo lang, pero nakikita kong pinili mong protektahan siya sa loob ng limitasyon ng tapang mo. Umiyak siya. Araw-araw ko pong pinagdarasal na dumating kayo. Dumating ako. Late. Pero nandito na. Hindi iyon full reconciliation. Hindi ko kailangan pilitin ang sarili ko sa moral shortcut. Pero iyon ang unang gabi na naintindihan kong ang kabayaran sa akin ng katotohanan ay hindi lang justice. It was the right to decide, for once, what to do with the broken people left behind. May mga gabi pa ring hirap ako. May random scent ng hospital alcohol na kayang bumalik ang lahat. May board meeting pa ring nagpapabilis ng tibok ko kapag may lalaking sobrang kalmado magsalita. May moment pa ring nagigising si Miko at nagtatanong kung totoong dito siya uuwi after school break. Trauma does not respect court orders. But life, stubborn and rude and beautiful, keeps insisting on itself. Every month, we added something back to the resort that had nothing to do with profit metrics. Mangrove restoration, a mother's retreat for women recovering from medical loss, a legal aid clinic para sa inheritance coercion cases. Sabi ni Nix, ginawa ko raw NGO with ocean view ang dating luxury property, fine by me. A year after the gala, pinanood ko si Miko Mikael na magbasa sa maliit na stage sa reading room opening. Hindi siya nag-speech tungkol sa pain. Bata siya. Dapat hindi iyon trabaho niya. Nagbasa lang siya ng maikling essay tungkol sa paborito niyang tunog sa Bahura Azul. Pinaka-favorite ko po yung tunog ng alon sa gabi. Sabi niya sa microphone. Kasi hindi po siya nagsisinungaling. Pare-pareho lang po siya kahit madilim. Napatingin sa akin si Nix mula sa likod at pabulong na nagmura sa luha niya. Ako rin. May mga batang hindi mo dapat inaasahang magiging wise dahil ang wisdom na ganun kadalas ay galing sa pagkawala. Pero naroon na. And I promised myself, watching him under the warm lights where once a contract waited like a weapon, na walang sinuman ang muling gagamit sa bata ko para sa laro ng matatanda. Minsan tinatanong ako ng press, lalo na ng mga feature writers na gustong romantikong gawing inspirational arc ang lahat kung ano raw ang natutunan ko. Hindi ko sila binibigyan ng mahabang sermon. Sinasabi ko lang, kapag ang isang lalaki, isang pamilya, o isang institusyon ay paulit-ulit kang tinatawag na emotional para huwag pakinggan ang facts mo, hindi iyon concern. Strategy iyon. Kapag may nagsasabing para sa ikabubuti mo ang pag-alis sa iyo ng access sa papeles, sa anak, sa ari-arian, o sa sariling memorya, hindi iyon protection, theft iyon. At kapag may batang tahimik na sinanay sa ibang pangalan para umayos ang libro ng matatanda, huwag ninyong tawaging private matter. Tawagin ninyo sa tunay na pangalan. Cruelty. Pero sa totoo lang, ang pinaka-importanteng leksiyon ay mas simple at mas mahirap sundin. The truth does not always arrive like lightning. Minsan dumarating siya bilang school logo sa screen, initial sa margin, toy boat sa lumang nursery, o tanong ng batang hindi pa marunong magsinungaling ng pulido. Kapag dumating siya ng ganoon kaliit, huwag mong maliitin. Baka iyon na ang unang pinto palabas. At oo, may mga nagtatanong pa rin kung pinatawad ko si Lucio. Hindi. Forgiveness is not rent. I owe to people who built a prison around my grief. Ang binigay ko sa kanya ay mas malinis. Consequences. Sa tingin ko iyon ang mas tama. Hindi dahil bitter ako, kundi dahil may batang natutong matulog muli sa sarili niyang pangalan. Some endings are not about softness. Some endings are about finally locking the door from the inside and realizing the house is yours again. Kaya noong araw na bumalik kami sa ballroom para alisin ang huling gold trim ng investor setup at palitan ng woven lamps
mula sa Coastal Women's Cooperative. Tumayo ako sa parehong spot kung saan inilapag ko ang una kong tanong sa harap ng lahat. Wala ng stage smoke, wala ng quartet, wala ng contract folder. Tanaw ko lang ang dagat mula sa bukas na doors at narinig ko sa likod si Miko na sumisigaw kay Nix dahil dinaya raw siya sa sungka. Life, loud and ordinary. Exactly the kind they tried to steal. Hinawakan ko ang rail ng stage at pumikit sandali. Sa isip ko, nakita ko si Mama, si Lola, ang sarili kong mas batang bersyon na sedated, gutay-gutay, at pinaniniwalang wala ng batang umiiyak. Gusto kong yakapin ang babaeng iyon at sabihing may darating na araw na hindi na siya pababalikin sa maling libing. A day when a boy will run into a ballroom and stop a signature with one sentence. A day when a matriarch's pearls will not save her. A day when the sea itself will seem to spit back every sin they tried to sink. At dumating nga. Kaya kung may magtatanong sa akin kung ano ang tunay na ending ng kuwento ko, hindi ko sasabihing the day I won in court. Hindi rin the day Lucio and Alicia were led away in front of witnesses. Hindi even the day the DNA paper confirmed what my body already knew. The real ending was the first night my son slept sa Bahura Azul without a packed bag under the bed. Walang backup lie, walang alias, walang adult na magpapasya sa umaga na ibang pangalan na naman siya. Just sleep, see, and home. At kung gusto mo ng mas matapang na bersyon ng dulo, eto iyon. Ang batang ginawa nilang leverage ang naging permanenteng dahilan kung bakit hindi na nila kailanman mahahawakan ang lupang gusto nilang lamunin. Ang tiyahing nagkunwaring tagapagligtas ng pamilya ang natalo mismo ng contingency clause ng babaeng minamaliit niya. Ang asawang ginamit ang salitang unstable para ikadena ako ang bumagsak sa sariling record ng mahinahong boses niya. Ang ballroom na dapat sana'y maging altar ng bentahan ang naging hukuman nila. At ang anklet na 7 taon kong inilibing sa drawer ang naging susi para mabuksan ang buong kasinungalingan. Minsan, ang payback ay hindi sigaw, hindi sampal, hindi dramatic na linya sa gitna ng ulan. Minsan, ang payback ay dokumento, witness, timing, at isang batang pipiliing tawagin kang mama sa tamang sandali. Minsan, ang pinakamatinding twist ay hindi na mahuhulog ang bida mula sa bangin na inihanda para sa kanya. Sa halip, doon niya itatayo ang bahay na hindi na kayang sunugin ng kahit sinong sinungaling. At dahil hindi marunong tumigil ang buhay sa mismong frame na gusto mong gawing ending, may huli pa siyang inihain na twist na mas tahimik pero mas tumatagos. 2 months after the reopening, may dumating na sealed package sa admin office galing sa correctional facility kung saan nakakulong si Alicia habang hinihintay ang transfer order. Walang sulat sa harap, kundi isang velvet pouch at photocopy ng lumang inventory list ni Lola. Nasa pouch ang isang maliit na susi na hindi ko kilala. Sabi sa note sa loob, iisang linya lang. Nasa ilalim pa rin ng lumang sacristy bench ang hindi ko nagawang sirain. Walang apology, walang paliwanag. Parang kahit sa pagkatalo niya, gusto pa rin niyang siya ang nagdidikta kung paano dumarating ang kasunod na sakit. Hindi ko agad binuksan ang anumang may kinalaman kay Alicia, pero kinagat ako ng kaba. Kinabukasan, dinala ko si Bea, si Nix at si Mang Oka sa lumang chapel. Inangat namin ang mabigat na bench sa kaliwang gilid ng sacristy. Sa ilalim, may maliit na brass box na nakakubli sa false board. Binuksan ko gamit ang susi. Ang laman, 3 sobre, 1 rosary at 2 litrato. Unang litrato, si Mama na buntis sa akin, nakangiti, hawak ang plano ng Bahura Azul. Ikalawang litrato, si Mama at si Alicia na parehong bata pa, nakatayo sa tabi ni Lola. Sa likod ng litrato, sulat kamay ni Lola, 1 builds, 1 envies, watch them both with love, but lock the silver, classic Lola, brutal at funny in 1 sentence. Pero ang totoong sumuntok sa akin ay ang laman ng unang sobre. Sulat iyon ni Mama para kay Miko, written before I even gave birth. Hindi ko alam kung kailan niya ginawa, pero alam kong may kutob na siya na maaaring mahirapan siyang protektahan ang apo niya
mula sa pamilyang nakapalibot sa amin. Sa batang lalaki ng anak ko, umpisa niya, kung mababasa mo man ito balang araw, sana kasama mo ang mama mo habang binabasa. Kung hindi, ibig sabihin may mga takot na mas mabilis kumilos kaysa sa pagmamahal. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin noon kulang ang pagmamahal. Minsan, huli lang dumating ang hustisya. Tumigil ako sa pagbasa dahil nanginginig ang kamay ko. Hindi pa rin tapos ang mga multong iniiwan ng pamilya, pero sa unang pagkakataon, may multo ring nagbibigay, hindi lang kumukuha. Ang ikalawang sobre ay mas nakakatakot. Kopya iyon ng sulat na ipinadala ni Mama sa external trust lawyer na hindi niya naabutan. Nakadetalye roon ang hinala niyang may financial pressure si Alicia dahil may lihim palang utang ito sa dalawang political financiers na gustong kontrolin ang Cove para sa private gaming permits kahit bago pa pumasok si Pacific. Meridian, ibig sabihin, mas luma pa ang kasalanan kaysa sa inaakala ko. Hindi nagsimula kay Lucio ang pagnanasa sa Bahura Azul. Sumakay lang siya sa bangkang matagal nang tinutulak ng kasakiman. The bigger twist was uglier and simpler. The land had been hunted for years, and my marriage was the cleanest entry point they ever found. The third envelope carried the last blow, a notarized letter from Lola, dated 1 year before her death, addressed to Teresa, when you finally stop apologizing for surviving. Nabasa ko iyon ng malakas dahil hindi ko kayang akuin mag-isa ang bigat. Huwag mong hayaang ang mga taong takot sa tibay mo ang magpaliwanag ng buhay mo pabalik sa mahina. Kapag dumating ang araw na gagamitin nila ang pag-iyak mo laban sa iyo, umiyak ka pa rin. Pero huwag kang bibitaw sa titulo ng lupa, sa bata, o sa sariling boses. Saka may postscript pa, at kung si Alicia ang dahilan, pakisampal para sa kin. Natawa ako habang umiiyak, si Nix naman muntik mahulog sa tuwa. Icon ang lola mo, sabi niya. Oo, icon, at strategist hanggang buto. Those letters changed something in me. Hindi dahil biglang lumiwanag ang lahat, kundi dahil tumigil na ako sa pag-aakalang ang laban ko ay nagsimula lang nang makita ko ang school logo sa phone ni Lucio. Hindi, mas matagal pala akong nasa gitna ng giyera kaysa sa alam ko. The women before me had sensed it, documented it, prepared for it, failed against it in some places, but still left tools behind. I wasn't just avenging myself. I was finally finishing an interruption that had started before my son learned his own real name. Months later, nang medyo tumahimik na ang media at bumalik na sa predictable cruelty ang social cycle, may nag-message sa official page ng resort mula sa anonymous account. Isang simpleng sentence lang. Attorney wanted the boy moved because a foreign buyer required a clean air map. Nix immediately traced what we could with our digital consultant. Hindi enough for criminal reopening, pero sapat para malink ang isang offshore holding company sa old financiers named in Mama's letter. I could have plunged into another tunnel, another war, another decade of chasing every hand that tried to touch our coast. Pero sa pagkakataong iyon, ibang desisyon ang pinili ko. I passed everything to the Environmental Legal Coalition and stepped back from being the sole sword. Hindi ko kailangang ako ang sumalo ng lahat ng dumi ng mundo. That was another lesson none of my elders learned in time. Instead, I built systems. Bahura Azul created a legal response desk for mothers fighting records, fraud, and coercive guardianship. We partnered with a pediatric trauma team so children dragged through adult crimes didn't have to heal in silence. Hindi ko ginawang branding gimmick ang sugat ko. Ginawa ko siyang infrastructure. Kapag may babaeng dumarating na may dalang folder, shaky ang kamay, at sinasabing baka siya raw ang mali dahil iyon ang paulit-ulit na sinabi sa kanya sa bahay, may lugar na siyang mauupuan nang hindi muna pinagdududahan. Kapag may batang natatakot matulog dahil baka iba na ang apelyido niya paggising, may therapist na handa, hindi sermon. Iyon ang uri ng retribution na mas gusto ko ngayon iyong ginagawang mas mahirap para sa susunod na Lucio o Alicia na ulitin ang ginawa nila. One rainy afternoon in June, habang gumagawa ako ng procurement review sa office, biglang pumasok si Miko dala ang school notebook niya. Mama, assignment po. Family tree. Sabay inabot sa akin ang bond paper
na may malalaking guhit ng puno at mga kahon para sa names. Sa pinakamataas, isinulat niya si Lola Veron at Mama Lourdes dahil gusto raw niyang hindi lang alive people ang family. Dati, takot akong baka ang family tree namin ay mapa lang ng pagkakanulo, pero sa papel niya may ibang logic. Hindi erased ang patay. Hindi rin absolute ang mga nanakit. Nasa ibaba, sa tabi ng pangalan ko, isinulat niya ang sarili niya ng buo at may malaking bilog sa paligid. Bakit may bilog? Tanong ko, para po hindi na mawala. Ang simpleng sagot ng bata ang minsang sumasampal sa lahat ng legal theory para hindi na mawala. Ganun kasimple ang gusto niyang proteksiyon. Not trust clause, not asset freeze, not evidentiary matrix. Bilog lang, presence, a place in ink nobody can casually cross out. May mga pagkakataon pa ring bumibisita ang dilim. Kapag may hearing update sa crash case ni Mama, bumabalik ang lumang puot. Kapag may lawyer na masyadong similar ang cadence kay Lucio, nanlalamig ang mga kamay ko. Kapag nakikita ko si Nena sa therapy coordination days at may sandaling tumitingin siya kay Miko na may halong guilt at pagmamahal, nalilito ako kung saan ilalagay ang awa ko. Pero hindi na ako katulad ng dating ako na sinusubukang ayusin ang sarili para maging komportable ang lahat. Ngayon, kapag may naramdaman akong galit, pinapakinggan ko muna bago ko patulugin. Hindi na siya kaaway. Kompas na siya. Sa first death anniversary ni Mama, pagkatapos ng convictions, nagpamisa kami sa Cliff Chapel, walang media, walang dramatic release. Si Mang Oka ang nag-ayos ng puting kandila. Si Nix ang bahalang murahin ng pabulong ang microphone na ayaw gumana. Si Miko, nakaputing polo, ay may hawak na maliit na shell na gusto raw niyang ilagay sa tabi ng frame ni Lola. After the prayer, lumapit siya sa akin habang hinihipan ng hangin ang kandila. Mama, sabi niya, kung nakita po ako ni Lola bago siya namatay, magiging masaya kaya siya. Tinignan ko ang dagat sa ilalim ng chapel at naisip ko ang lahat ng babaeng nagtangkang mag-iwan ng bakas bago sila patahimikin. Oo, sabi ko, at magagalit din. Pero iyong galit na para protektahan ka. Tumango siya na parang gets na gets niya iyon. Parang ikaw? Nax, mas maingay daw siya kaysa sa akin. Napangiti siya. Good. That tiny word settled in me like a final nail on a repaired floorboard. Good. Hindi perfect, hindi healed forever, hindi magically erased ang 7 taon, pero good. Enough to laugh, enough to build, enough to let the sea sound like sea again, not warning. At doon ko naintindihan ang pinakahuling twist ng buong kwento. Akala ko ang malaking revelasyon ay ang buhay ang anak ko. Akala ko ang huling palo ng tadhana ay ang paglitaw ng papel, tape at DNA. Hindi pala. The final twist was this. All along, the thing they were most terrified of was never just a legal heir. It was me after I stopped doubting my own memory. A woman who no longer asks permission to verify. A mother who no longer apologizes for wanting the full truth. A daughter who finally hears the dead women in her family not as ghosts that haunt, but as witnesses that refuse to leave her alone until she fights properly. So when people visit Bahura Azul now and ask, bakit ganoon ang vibe ng place, parang tahimik pero matalim, parang resort pero may ugat, parang ang dagat mismo may memory, I just smile and tell them the soft version. Heritage matters, truth matters, children matter. What I don't always tell them is that every lamp, every repaired railing, every open archive shelf, every book in the reading room was chosen as a direct insult to the kind of people who profit from secrecy. Transparency became decor. Safety became architecture, and my son's full name, etched quietly into the family registry where it should have been from the start, became the line no liar could cross again. Kaya oo, noong gabing sumigaw si Miko sa ballroom at pinahinto ang pirma ko gamit ang anklet na akala ko alaala lang ng isang bangkay, iyon ang sandaling nagising ang lahat. Pero ang mas totoong himala,
ay hindi ang eksena. Ang himala ay ang sumunod. Ang batang hindi na napalipat, ang inang hindi na nagaslight, ang lupang hindi na naibenta, at ang pamilyang hindi na kailangang magsinungaling para mabuhay. May sugat pa rin kami. Pero hindi na kami tumitira sa loob ng sugat. Doon nagtatapos ang kwento ko. Hindi sa gulo ng pagkakalantad, kundi sa tahimik na katotohanang may mga umaga na ngayon sa Bahura Azul na ang una kong naririnig ay hindi warning, hindi bulong ng mga lihim, kundi ang boses ng anak kong sumisigaw mula sa reading room. Mama, nasaan yung boat ko? At bawat umagang ganoon, isang beses ko pang napapatunayan sa mundo at sa sarili ko, natalo sila.